Papunta lang dapat kami ng Gastown pero gusto nilang pumunta ng West Vancouver para i-check yung Christmas Village doon. So, let's go. Maganda dito. Actually, ito yung paborito kong lugar dito. Kahit na maraming negative feedback dahil ayun, maraming mga nagda-drugs dito. I'm not sure kung same ba ito nung Old Spaghetti sa Pilipinas. Dito rin sa Canada, sa Vancouver, pagkatapos ng Halloween, nag-set up kagad sila ng mga Christmas decorations. Hindi ko sure kung bakit may mga butas-butas tong puno na to and ang dami niya. Yung mga woodpecker, nakikita ko na nagbubutas sila ng puno pero masyado siyang mababa. Parang nililid niya lang ako somewhere. So ganyan lang siya, lilipad siya, tapos dadapo lang rin siya sa somewhere malapit. Hello, hello, ang cute mo. Yeah, I know. Ito ang pagkain ni Rhino. Dalawang flavor siya actually. Itong tuna, oh no, itong salmon, at saka itong chicken. Chicken and salmon. So, itong chicken and salmon yung ibibigay natin sa kanya today. Do you want this? Oh no, I opened it too late. So, you will want this. Tapos, hindi natin to ibibigay sa kanya ng isang buo. Parang 1/3 lang. So, breakfast, lunch, dinner niya to. And hindi niya rin to mauubos kaagad. Takpan natin tong tira, ha? And hindi niya to kakainin hanggat hindi to binababa dito. And hanggat hindi siya binibigyan ng, no. Wait, no. Okay, let's put this over here. Right, go there. Okay, I lied. Partly cloudy daw today, pero full clouds yung nakikita ko. And oh my God, ang bilis na ubos ng mga ibon nung feeds nila. So, ito, para yan sa mga normal na ibon. Papasok sila dyan. Mas malaki yung siwang nung mga screen na nasa labas. Tapos may mas maliit na siwang na nasa loob. So, yung mga mas malaking ibon, hanggang labas lang sila. Ipapasok na lang nila yung ulo nila para makatuka sila. Tapos, itong nandito, para lang yan sa mga hummingbird. Sugar lang yan na may water. And to, isang buo pa yan last week. Ngayon, halos 1/4 na lang yung natitira. Ang tanong, nahabol ba natin ang bus? So, ang oras na? 3:35, Sabado, 3:16, 3:46. 36, mga 10 minutes. Pero, I don't know. So, lalakarin ko na lang kasi sakto, pagdating ko doon, yun din yung time na dating ng bus dito. Which is, around 14 to 15 minutes. And naghahabol din ako ng count ng steps today. Which is, so far, 119 steps pa lang tayo. Pero makakarami tayo maya-maya konti. So, nag-gloves ako para maghawakan ko yung camera kahit na malamig. Pero, yung gloves, hindi niya mapindot yung screen nitong camera. So, yung isang kamay ko lang yung naka-gloves para ma-switch ko pa rin yung screen ng camera. Naglagay na sila ng mga Christmas lights dito sa mga puno-puno dito sa park. I think mas maganda yung last year. Pero kung sa bagay, hindi pa naman malapit yung Pasko totally. Baka dagdagan pa nila yan. Thank you. Kailangan lang natin maghintay ng 3 minutes. Papunta tayo ngayon ng BCC Clark. Pero hindi naman talaga tayo umaabot sa BCC Clark kasi commercial Broadway pa lang. Bumababa na tayo ng tren. So,
Papunta lang dapat kami ng Gastown pero gusto nilang pumunta ng North Vancouver para i-check yung Christmas Village doon. So, let's go. Sasakay ulit tayo ng Sea Bus. Oh my God, hindi ko na-expect na ganito karami yung tao. Well, anong oras na ba? Alas 4 pa lang naman. Pero last few times kasi na pumunta ako ng North Van, parang hindi ganun ka-crowded. So, siksikan tayo ngayon talaga sa Sea Bus. Nag-back out kami dun sa papuntang North Vancouver. Sobrang haba ng pila and may appointment kasi sira ng 7 p.m. So kung ganun karami yung mga pupunta ng North Van, I'm pretty sure ganun din karami yung mga pabalik at baka ma-hassle kami hindi siya umabot dun sa appointment. So dito na lang tayo mag-iikot-ikot sa Gastown, sa downtown ng Vancouver. I think kakain muna kami or magko-coffee or something. Pero yeah, maganda dito. Actually ito yung paborito kong lugar dito kahit na maraming negative feedback dahil ayun nga maraming mga nagda-drugs dito. Tsaka parang ito talaga yung pinaka-downtown kasi. So, yeah, ito yung medyo crowded talaga ng area. Ang daming tao na nakatingin dito sa steam clock at saka nagpapapicture. Usually, wala namang tumitingin dyan like last time. Nung tumawid ako, wala namang mga tao dyan. Pero, I don't know, I think maraming tourists today. Okay, try natin tong Old Spaghetti Factory. I'm not sure kung same ba to nung Old Spaghetti sa Pilipinas, pero... Thank you. Let's go. Thank you. Actually, sabi nila 5 minutes yung waiting time, pero wala pang 5 minutes. It depends. Perfect, thank you. Medyo dim light yung restaurant nila pero yeah, usually ganito talaga dito. I think gusto ko ng classic spaghetti with meatballs. 1995 lang siya. Pero parang gusto ko rin mag baby back ribs. 27.25. For sharing kaya itong baby back ribs. 27.95. Huwag na nga lang. Okay, let's try the complimentary bread. Tikman natin tong garlic butt sa complimentary bread nila. Sarap. Parang gusto kong kunin yung french fries nung nasa kabilang table. Hello. You guys have any questions about the menu there? I will have the classic spaghetti meatballs and then french fries and Coke. And would you like a soup or a salad? No, I'm good. You sure it does come with it? Yeah, it's I'll just have the salad. Did you want fries as a starter or with the main? With as a starter. Or Coke, right? Yeah, Coke. A Coca-Cola sounds good. Black coffee, yeah. Thank you. Dito pa lang sa bread, parang mabubusog na ako. Ang sarap nitong garlic butter. And ang dami ng serving ng french fries nila. Hindi ko sure kung kita ba sa video, pero good for two. Order sila ng soup, order ako ng salad. Pero I'm pretty sure malaki rin yung serving ng mga yan. Would you like a straw? Yeah. Oh, thank you. Hindi ko sure kung unlimited ba yung Coke or malapit ko na maubos yung... So, ko rin itanong for the coffee. Hindi namin sure kung unlimited ba yung Coke at saka yung coffee kasi malapit ko na maubos yung Coke ko. Yay! Dumating na yung salad ko and yes, unlimited yung refillable yung coffee at saka yung Coke. Tikman natin tong soup ni Ran. Oh my God. Sakto lang siya. Pwede na. Feeling ko ang dami ko na kagad nakain. Hindi pa dumadating yung main dish ko. Okay, so yeah, thank you. Yeah. That's okay. Thank you. Okay, let's go. So, ito yung classic meatball nila. And yun yung seafood pasta. And yes, ang laki rin ng serving niya. So, yung tinidor ko nakapatong dun sa plato ng salad na inubos ko kanina. So, nung kinuha yung plato, nakuha rin yung tinidor. And wala na akong tinidor. Hindi ko na siya. Sana bumalik siya. Pagbalik niya, hingi akong tinidor. Tikman natin yung texture nung... Anong pasta to? Multigrain? Multigrain pasta ni Ram. Parang hindi naman ganun kalaki yung difference. Parang yung usual na pasta lang rin. Sorry about that. Oh, thank you so much. Okay, moment of truth.
Okay, mayroon 3 pirasong. Okay, pero gusto ko munang tikman yung meatball nila. Kasi parang ang sarap niya. Ang sarap ng meatball. Okay, tikman natin yung pasta. Sakto lang. Sakto lang siya. Okay lang siya. Buong vlog dito, ang labo ng, or ang dilim ng lighting, pero nasa dessert na kami. Ito yung Spumoni ice cream nila, pistachio, vanilla, and cherry. Ayan ba yun? Pistachio, chocolate, and strawberry. Sobrang nabusog ako. Sarap. Sobrang nabusog ako, oh my God. And bumili rin kami ng gift card for next time. And hindi naman siya ganun kamahal. Parang $19 lang yung isang buong meal. Tapos, ayun nga, may kasama ng mga appetizers, side, at saka dessert na ice cream. Ang lamig. He's never met Musa. Tingnan nyo naman to mga maple syrup. Oh my God. Pero marami kasi nagsasabi na yung iba corn syrup lang talaga yun. Hindi sila original na maple syrup. $19 lang yung ganyan kaliit. $19 lang. Matagal na ako actually na curious ko. Nakakapaso ba itong usok na to ngayon? Yeah. Yeah, mainit siya pero parang mamasa-masa rin siya. Para siyang vapor. Hindi ko alam kung functional ba talaga tong mga parang tali na nakakobet papunta dun sa pinakataas o aesthetic lang siya. Kapag napigtas kaya yung isa nito, matutumba yung tore sa taas. Hindi nilalamig yung katawan ko at saka yung kamay ko kasi naka-gloves ako ngayon, pero yung ilong ko ang lamig. Oh my God. Hindi namin kinaya yung lamig sa labas. So, nandito kami sa loob. May museum dito, pero sa totoo lang, mas maganda tingnan yung dagat sa labas pag gabi na ganito. Pero ay na, malamig. So, ito yung museum nila or exhibit, and walang katao-tao. Usually maraming tao dito na nagtitingin-tingin, pero wala masyado tonight. O dahil late na ba? Hindi pa naman sobrang late. Maaga pa naman. Oh my God, tingnan nyo naman yung sa mga pikes and pole to. Hook and pole, pero 1872. Hindi ko sure kung ito ba talaga yung actual thing na galing 1872, pero hindi siya mukhang ganun kaluma. And ito yung model nung Navy ship na gamit daw ng Royal Navy ship HMS Discovery na nakarating dito sa North America noong 1792. Oh my God. And ito naman ang 18th century na telescope. I don't know kung kaya ba niyang makita yung mga stars. Napakataas nitong totem pole ng whale clan, eagle clan, and whale clan. So ito sa mga indigenous creation dito sa Canada. Oh my God. So itong first floor, high ceiling siya, second floor, tapos abot siya almost hanggang third floor. Tinry ko maglakad-lakad sa labas pero hindi ko talaga kaya yung lamig. Dito na lang natin hintayin si Ran sa loob ng Canada Place. Canada Place yung tawag nila dito. And maganda actually yung lugar. No, ano tawag? Hello? You're stupid. Okay. Sige, bye. Okay, so hindi pala today yung appointment ni Ran. Punta na daw ako sa Sibas. Doon ko siya kikitain kasi gusto niya talaga i-push na pumunta doon sa Christmas Village sa North Vancouver. And di ko alam, parang feeling ko kasi sisipunin ako or magkakasakit ako. And hindi naman ganito yung pakiramdam ko kanina bago umalis ang bahay. So siguro dahil sa, ayun nga, medyo malamig talaga today.
Nandito ulit tayo and oh my God, marami pa rin tao. Parang bawasan lang siya ng konti. Pero ayan, feeling ko pagdating dito or pagdating doon sa escalator area, may pila na naman. Okay, at least wala ng pila kanina. Sobrang daming tao dito. Ngayon naubos na sila. Or siguro kakaalis lang nung pinaka-recent na C-bus. Yes, let's go. Naipush talaga natin tong North Van na to. Pero hanggang alas 10 naman daw yung bukas ng Christmas market dito. Dati may mga night market dito pero sarado na ng mga bandang alas 6. Ayun na yung Christmas market. Yan yung area na yan na nakalutang sa tubig. And dito pa lang nakikita ko na maraming taong nakapila. Pero ito kasi, itong Christmas market na to, walang entrance fee to. Kaya dito nagpupuntahan yung mga tao. Yung nasa downtown Vancouver kasi, may entrance fee pa. Oh my God. Ang cute nito. Wizard heads. Oh no, $30. No. Ito yung Elphaba Hut. Pero $30 to. $30 to. Napakamahal. Pero ang sarap niya sa ulo, ang init niya. Pero no, so expensive. All right, can you pass me cup number 1? Perfect. You don't see a hole? So gawa talaga siya sa totoong alpaca. Oh my God, ang cute. Earmuff. Parang gusto ko, festive cheer menu. Mulled wine, cider. Apple cider akin. Gusto ko sana nung cider pero nung bibili na kami, napakahaba pala nung pila. And ayokong tumayo ng matagal. Oh, mukhang masasarap tong mga to. Oh my God. Tingnan nyo to. Ang sarap niya tingnan. Tapos ito. Thank you. Thank you. Ikot na ba tayo dito or... Ikutin muna natin tong dito sa kabila. Dati hindi ako mahilig uminom ng tea pero nung nakarating ako dito, parang na-appreciate ko lagi yung mga hot drinks na hindi matatamis. First time ko. So, yung masala chai para siyang milk tea na mainit. Ang ganda ng mga display dito. Hindi siya kita. Christmas ball. Ang sarap ng feeling. I mean, hindi pa Pasko pero parang, alam mo yun, ramdam ka agad yung spirit of Christmas dito. Ay, nakala ko dati sa Pilipinas lang ganun. Pero dito rin sa Canada, sa Vancouver, parang pagkatapos ng Halloween, nag-set up kagad sila ng mga Christmas decoration. So parang technically, maaga rin talaga yung Pasko nila. November pa lang. Naghahanap kami ng... tikman mo. Patikim ako na sa... ang init nga nun sa'yo. Grabe. Naghahanap kami ngayon ng mga cat costume for Rhino. Sana may nagtitinda dito. Dadamitan namin siya ng Christmas or anything. Reindeer, ganyan. Pero so far, wala pa kami nakikitang mga animal costumes for animals. Patikim? Oh, masyado siyang maluya. Yan, ginger. And oh my God, tuwing nandito ako sa pwesto na to, parang dito yung pinakamagandang view ng buong Vancouver, downtown Vancouver, kasi hindi kita. Kaya hindi siya kita pag gamit tong 360, mahina sa pangmalayuan tong 360. Pero oh my God, napakaganda ng downtown Vancouver. Tapos pwesto muna tayo dun sa may pier, upo tayo saglit. Oh my God, ang fresh nitong grilled cheese. Magkano to? $14. Merong sitting area dito sa taas. Paborito rin namin itong pwestuhan ng summer. Pero hindi ko sure kung komportable ba siyang upuan ngayon na malamig. And kita nyo naman kagad, walang ibang tao. Yan yung Christmas Village. Doon tayo sa pinakadulo nag-umpisa. Tapos pag ganon, balik dito. And kita yung downtown Vancouver dito. Hindi nga lang abot nitong camera. So may kasama siyang pickle at saka konting potato chips. Pero ang init pa niya, umusok-usok siya.
Well, we're gonna do this. My brother wanted to go. But I'm like, oh, the Amex for me. Ang sarap. Biglang may nagbukas ng ilaw. Pero paubos na yung kinakain namin. Tikman natin tong pickle. Ako lang ba mahilig sa pickle? Parang lahat ng mga tao na nakilala ko ayaw ng pickle. Parang ako lang yung excited lagi makakain ng pickle. Okay guys, nasa 2 degrees Celsius territory na tayo. Feels like 2 degrees Celsius pero 4 degrees lang talaga. And hindi ako totally nilalamig pero yung ilong ko at saka yung mata ko pag lumalakas yung hangin parang nagda-dry sila. Pero totally fine. Mga ganitong panahon sa terrace, -5 to -6 degrees yung temperature and nag-snow na. Kaya medyo nasanay ako talaga sa mas malamig. Kita dito yung ice skating rink. Ayan siya. Pero sarado na siya dahil gabi na, late na. Alive. Doesn't matter what. Bago kami totally umuwi, bumalik ng Port Moody, may isa pa kaming i-check na Christmas village dito sa downtown Vancouver. Well, nakabalik na pala kami dito sa downtown Vancouver. Okay, so ito ang pinakamalaking Christmas tree sa buong BC. Ayan, nag-open siya kahapon. Oh my God, yes, ang laki niya. And dito sa kaliwa yung Vancouver Art Gallery. And oh my God, nakalimutan ko kung anong hotel itong nasa likod nito. Pero isa yan sa mga pinakalumang building din dito sa North America. Pati itong yan, Hotel Georgia. Oh my God, ang ganda. Ang ganda niya. Lobat na yung microphone ko and lobat na rin tong camera ko. Pero overall, actually naghihintay kami ng bus pero 20 minutes pa siya. So tumawag na ng lift sila. Overall for today, naka 16,696 steps ako. Pero parang gumaan yung pakiramdam ko after ko uminom ng masala tea. Tapos temperature natin right now ay 2 degrees Celsius, pero it feels like 0 degrees Celsius. So magkaiba yung temperature at saka yung actual na mararamdaman mo kasi may factor yung hangin. So tinatrack ko lately yung tulog ko gamit tong Samsung Watch. Pero I think may problem siya or na-disconnect siya sa phone. Kasi nag-struggle siya mag-track nung sleep. Pero the past 2 days, sobrang needed attention nung sleep ko. Although nakaka 7 hours at nakaka 8 hours ako, yung deep sleep ko parang less than 3 hours lang. Tapos madalas ako magising. Parang within that, sasabihin natin na 10 hours akong tulog. Pero mga up to 3 hours akong hindi mataas yung quality nung sleep and more than siguro mga 45 minutes to almost an hour akong gising. So yun, kailangan kong i-improve yung tulog ko. Sobrang foggy this morning. Oh my God. Muulan ng konti. Oh, tingnan niyo yung fog. Grabe. Good morning, Mr. Rhino. Good morning. How's your sleep, Mr. Rhino? Yes? Good? New day, new pimples. Hindi ko alam kung bakit, pero I think every time na nag-shave ako, nagkaka-pimples ako. So, hindi ko sure kung nahihiwa ba siya or allergic reaction siya sa metal. Pero, ayun nga, meron kasi akong frictional dermatitis na natitrigger ng metal. Ayun. Anyways, 7 degrees Celsius today. Pero feels like 4 degrees. Hindi ganun ka sama yung panahon. Pero magdadahan-dahan lang ako sa paglakad dito kasi ito yung area na ito yung area na sobrang madulas. Medyo mahirap siyang lakaran. And ayoko mabalian ng spine. Mag-uumpisa tayo today with
564 steps. Actually, itong 564 steps na to, lakad-lakad ko lang to sa loob ng bahay kaninang umaga. Yung mga gawaing bahay ko lang to. Pero maglalakad tayo papuntang Rocky Point Park. And by that time na maabot natin yung Rocky Point Park, mga makaka 7,000. Around 7,000 steps na tayo by that time. Medyo tolerable for me yung temperature. Pero if lumamig, magsusot ako ng gloves. Let's go. Hindi ko sure kung bakit may mga butas-butas tong puno na to and ang dami niya. Pero yung mga woodpecker, nakikita ko na nagbubutas sila ng puno pero masyado siyang mababa para butasin ng woodpecker. And tingnan nyo yung moss dito sa patay na puno na to. Okay, hindi ko alam kung anong gusto ng napakaliit na ibon na to. Ang cute niya, ang liit niya, pero hindi siya lumilipad ng malayo. So parang nililid niya lang ako somewhere. So ganyan lang siya, lilipad siya, tapos dadapo lang rin siya sa somewhere malapit. Hello. Hello. Ang cute mo. Oh my God. And so, lapit ako konti. Malis na siya. Ayun na siya. Okay, bye. May itim na squirrel dito sa taas ng puno. Tingnan natin kung anong ginagawa niya. Hindi ko sure kung nakakain pa ba nila yung mga ganyang klaseng to yung dahon. Pero mukhang kinakain niya. Kinakain niyo pa yan? Hello? Okay. Ay, sorry. Okay, bye. Alis na ako. Gusto ko naglalakad lagi dito sa area na to. Although, kinakabahan ako laki baka dumating yung tren. Pero the thing is, malayo pa lang, maririnig mo kaagad yung tren. So, marami rin namang exitan sa kaliwa at saka sa kanan. Kaya makakatakbo ako ng mabilis kapag halimbawa parating na siya. Ang ganda dito sa viewing deck na to. And kapag summer, sobrang daming taong nagstay dito. Pero ngayon, wala masyado. Yung mga tao, ang bilis nila maglakad. Well, malamig kasi. Winter na. Oh my God, ang ganda ng tatlong bibe. 4 na bibe pala. Okay, sobrang high tide today. The past few times na nandito ako, kita yung mga bato-bato dyan. And usually may mga seagull and crows na nakatambay. Pero ngayon sobrang ang taas ng tubig. Hindi ko alam bakit nag-grupo sila. Pero ito, yung malaki na yan, Canadian goose. Tapos the rest, iba yung kulay nitong isang pato na to. Tapos iba rin yung kulay ng mga kasama niyang mas maliliit na parang batik-batik. And parating na yung mga kabarkada nila. Ang hindi naman sobrang mahal ng mga properties dito nung nagtingin-tingin kami. Pero ang problem lang is sobrang malalaki kasi may mga lawn tapos usually 3 bedrooms to 4 bedrooms. Kaya pumapatak siya ng, 1 million to 1.5 million Canadian dollars. Parang yung Port Moody, kahit malapit siya, parang 30 to 40 minutes drive lang siya papuntang downtown ng Vancouver. So kahit malapit siya, para siyang probinsya. Yung feels niya, kita nyo naman, parang province talaga. And best siya para yung mga gustong mag-move away from the city kasi gusto nila mag-start na ng family. So dito sila usually pumupunta. Ang perfect kasi nung lugar for starting a family. Nandito pala silang lahat sa Rocky Point, nakatambay and nangingain. Kita ba sa camera? Ang dami nila. Canadian goose, Canadian geese,
And I think may mga sobrang maliliit pa dun sa dulo. Pero magagalit yan sila kapag lumapit tayo ng sobra. So, let's go. Ang weird na namatay yung microphone ko. Pero fully charged naman siya kanina nung umalis ako ng bahay. I think dahil sa lamig, I don't know. Mabilis ma-drain yung mga battery dito kapag halimbawa 2 degrees Celsius below. So, importante na yung mga cellphone nasa bulsa siya or nasa loob ng bag kung nasan ma-maintain niya yung temperature niya. And, quick steps check. Wait, no. Teka lang. Usually kapag nandito ako, nakaka 7,000 steps na ako. Pero ngayon, wala pang 5,000. 4,999. Hindi ko alam kung bakit. Ang weird. Hindi ko alam kung anong ginawa kong... No, it's the same route naman yung finalo ko. Pero okay. Well, anyways. Well, thank you sa pagsama sa paglalakad ko today. And ang ganda ngayon dito sa Port Moody, sa Metro Vancouver, British Columbia, Canada. Kita-kits ulit next walking. Oh, hindi pa tapos tong vlog. May kasunod pa. Hindi ako magluluto tonight kasi marami pa tayong left over. And wala rin si Ran today. Meron silang business partners na bumisita dito galing Latin America. So, tinutour nila ngayon sa Vancouver. Medyo natutong yung kanin ko. Hindi ko kasi matansya kanina kung luto na ba yung loob o hindi. So, medyo tinagalan ko pa siya. And ito, leftover to from 2 days ago pa. And ito yung pinaka-paborito kong chicken sa lahat. And feeling ko kapag hindi ko sila kinain ngayon, I think dalawa lang makakain ko dyan. Masisira sila eventually. Pero meron din tayong, so ito, galing to sa office nila Ran, shinaron niya. Kasi may pakain doon. So, frozen din, pero roast lamb to dapat. Iinitin ko na lang. Fudge. And napakasarap nitong roast lamb. Tinikman ko na siya kanina. Ang dilim. Initin ko lang yung kanin. Hindi ko maayos masyado yung angle. Dim light kasi itong ilaw dito and todo na yan. So, ito yung controller niya. Ganyan lang lagi talaga siya and madilim siya. Maganda tong bahay pero may mga parts na, yung kusina, yan, sobrang maliwanag naman siya. Pero yung living room, parang ganun talaga yung aesthetic nung may-ari ng bahay. Nagre-rent lang kasi kami dito. Pero ang lawak nitong bahay na to, yun nga lang, wala kaming say pagdating sa liwanag nitong ilaw sa kusina. Although maganda naman kasi talaga siya, aesthetic talaga siya, parang yayamanin talaga yung dating. And ganun din yung mga restaurant dito na yung mga mamahalin, ang dim light lagi. So nag-struggle din ako mag-record ng video dun kasi madilim. Okay, let's go. Hindi ko na magawa ng paraan yung liwanag pero gutom na ako. And kita nyo naman yung roast lamb, may taba siya. No, hindi siya taba. Oh my God, isang buong sibuyas siya. Akala ko taba. Okay, nakita ko yung taba. Feeling ko ikamamatay ko talaga tong pagkain-kain ko ng taba anytime soon, pero so good. Ang sarap. And hindi ako sanay kumain ng lamb. Parang dito na lang rin ako nasanay. And nung umpisa, parang may aftertaste siya na parang mapanghe. Hindi ko alam, ako lang ba yung weird na ganon. Pero eventually, nasanay din naman ako kasi lagi siyang sinaserve dito kapag may mga special occasion. So good. As of today, na-approve na kami for open work
permit and pinagdadasal ko talaga na sana 3 years. And nakuha namin 3 years. So magstay pa kami dito sa Canada until 2028. Kinakount ko lang lahat ng mga blessings ko ngayon. Alam ko hindi na ako mag-work or mag-apply ng work until next year, which is ilang days na lang rin naman total December na. Ayun lang. So overall, ngayon na hindi ko na iniisip and na unemployed ako and wala na yung pressure sa akin na makahanap pa ng work for the next few days. Ini-enjoy ko na lang talaga yung mga moments and kinakount ko lahat ng mga ganitong klaseng blessings kasi, well, ito yung malaking blessing na natanggap ko recently. Bukod sa, ayun nga, pagiging healthy pa rin kahit na matanda na ako. At least gumagana pa rin lahat ng mga supplements ko at saka yung paglalakad ko at saka pag-workout ko. Ayun, malaking blessing na healthy kami pareho. Ayun lang, malapit na magpasko, hindi ako makakauwi ng Pilipinas. Nakausap ko na rin yung family ko na hindi nga rin ako makakauwi ng this year dahil wala akong work, hindi ako nakaipon ng pamasahe. Pero next year, pipilitin ko talaga. Ayun lang muna for today. Sobrang happy ako dun sa approval. Hinihintay na lang namin na dumating yung printed copy ng work permit. Salamat sa panonood. Kita-kits ulit next vlog. Bye.